Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat pong muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Enter his gates with thanksgiving, come into his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth lift the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before him. Lift your hands in praise, lift your voice to sing. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever.
Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Good morning, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin.
sa lahat po na nakikinig ng gawain na ito ng Christ-appointed and chosen community church. Isang magandang umaga po ng pagbati mula sa inyong buting pastor, kay Pastor Armando Magbanwa. At binabati ko po ang lahat po ng ating mga kapatiran mula dyan sa Baguio City, Las Piñas, Pasay, Bacoor, Bohol, Negros Occidental, La Union, at sa lahat ng sulok ng ating bansa, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is Sunday, at salamat sa Diyos, purihin natin ang pangalan ng Diyos, dahil binigyan niya tayo ng isang pribileyo na makasama natin siya sa umagang ito. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa panimula po ng ating gawain, inaanyahan ko po ang bawat isa sa atin na pagkaisahin natin ang ating mga puso at ipuin natin ang puso ng Panginoon upang diringgin niya ang ating mga panalangin. Tayo po manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God, salamat po muli sa pagkakataon na kami po ay tinipon nyo sa gawain na ito. Father God, salamat po Panginoon sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, sa aming mga buhay. Maging po Panginoon sa oras na ito, ay tinataas namin sa inyo, Panginoon, ang aming bansa, ang bawat syudad kung saan kami naroroon, Panginoon. Bawat community namin po, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Panginoon, we praise and thank you for calling us to be your people. We thank you for the times triumph despite the ongoing challenges we face as nation, knowing being with us always. Have mercy for our failure, Lord, and make us into a people who will not forget you. You give us the grace to grow in love, service, and obedience to your Lord. We pray for our nation. Strengthen and defend us in our daily battles. Help us to fight for our country by being good citizens and being part of the solution. Keep safe our families and godly value we hold. We pray for our people that we may grow united in love as appreciation for who we are as Filipinos. May we extend a hand to each other in selfless giving, even when we feel we are the one in need. Teach us to choose our leader well. We pray for our leader. Give them your heart and wisdom, and to govern humbly and justly. Make them worthy example of righteousness for the youth, so emulate. We claim your victory today in our land. Thank you, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. This is our prayer in the mighty name of Jesus, your Son and our Lord and Savior. Amen, amen, at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! At dadako na po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. At buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Matthew, chapter 12. We're going to study verse 22 to 32. Matthew, chapter 12, verse 22 to 32. Kung nandiyan na po sila, ay babasahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, sa gayon ay dinala sa kanya ang isang inalihan ng isang diablo na bulag at pipi ang kanyang pinagaling siya, kaya nga ang bulag at pipi kapwa nakapagsalita at nakakakita.
At ang lahat ng mga tao ay namangha at nagsabing, hindi ba ito ay anak ni David? Datapwat nang ang mga Pariseo ay narinig ito, kanilang sinabi sa taong ito, hindi nagpapalayas ng mga dyablo, kundi sa pamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga dyablo. At si Jesus ay nalaman ng kanilang iniisip at nagsabi sa kanila, bawat kaharian na naghahati laban sa kanyang sarili ay magdadala sa pagkawasak. At bawat lungsod o bahay na nahati laban sa kanyang sarili ay hindi makakatayo. At kung si Satanas ay pinalalaya si Satanas, siya ay naghati laban sa kanyang sarili. Paano ba kung gayon ang kanyang kaharian ay makakatayo? At kung ako sa pamagitan ni Beelzebub ay nagpalayas ng dyablo, sa pamagitan kanino ba ang inyong mga anak ay nagpapalayas sa kanila? Sa makatuwid sila ay magiging inyong mga hukom. Datapwat kung ako ay nagpapalayas ng mga dyablo sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, kung gayon ang kaharian ng Diyos ay dumating sa inyo. O kaya paano ba ang isa makapasok sa bahay na malakas na tao at samsamin ang kanyang pag-aari malibang kanya maunang igapos ang malakas na tao at sa gayon ang kanyang sasamsamin kanyang bahay. Siya na hindi ko kasama ay laban sa akin at siya na hindi nagtitipong kasama ko ay nagkakalat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat ng uri ng kasalanan at kapalastangan ay maipapatawad sa kanilang sa mga tao, datapwat ang mga kapalastangan ng laban sa Espiritong Banal ay hindi maipapatawad sa mga tao. At sinuman ang nagsasalita sa isang salita laban sa anak ng tao, ito ay maipapatawad sa kanya datapwat. Sinuman ang nagsasalita laban sa Espiritong Banal, ito ay hindi maipapatawad sa kanya, ni hindi sa sanlibutang ito, ni hindi sa sanlibutang darating. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon at patuloy po tayo sa presensya ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat muli sa pribileyo at pagkakataon na binigay niyo sa amin na kami, O God, pagkus magkalayo-layo, ay tinipon niyo, Panginoon, sa gawain na ito. At magkakarinigan kami, Panginoon, sama-sama kami mag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Patuloy, kayo po magbigay sa amin ng katalinuhan, kaunawaan sa iyong mga salita na aming pagbulay-bulayan sa umagang ito. Nawa po, Panginoon, ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at gabay sa araw-araw namin na pamumuhay. At maging ang inyong lingkod, Panginoon, itago niyo po sa inyong mga pakpak at ang inyong mensahe, ang tunay na maihayag sa umagang ito. Hindi po ako nananakan sa sarili kong karunungan, bagkus, Panginoon, nagpapasakop sa inyong karunungan. Salamat muli po, Panginoon, sa pribileyo na binigay niyo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan, Panginoong Jesus, na iyong anak naming kapagligtas. Amen, amen, at amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa ating pag-aaral, ay binasa natin dito sa Book of Matthew, chapter 12, verse 22 to 32. Okay. At ang pamagat po ng ating aralin sa umagang ito, mga minamahal, unpardonable sin. Unpardonable sin. No? Kalapastanganan na
maipapatawad sa mga tao. Yung hindi mapapatawad na kasalanan ng Panginoon. Mga minamahal, mga kapatid ko, ang Biblia ay nagtuturo sa atin na merong mga kasalanan na ating nagawa laban sa banal na Espiritu. At ilan-ilan na masasabi natin na ginagawa natin sa araw-araw ng ating mga buhay. And one of them is the unpardonable sin. Yung hindi mapapatawad na kasalanan natin. Alam natin ito dahil ang kasalanan ay maaari walang kapatawaran. At ngayong araw ay pag-usapan natin about all these sins. Salamat sa Diyos. At ako po ay masaya na iulat sa inyo na ito sa panimula pa lang po ng ating pag-aaral, ng ating sermon, yung mga hindi mapapatawad na kasalanan na ating ginawa. At sa umagang ito, isa't isa po, no? One by one, i-discuss natin, though it extremely serious, napakaseryoso na usapin, at desperately dangerous. No? It's very dangerous, no? Yung ating tema, yung ating topic this morning. So, mga minamahal, mga kapatid ko, masasabi ko, ito po ay dangerous, but madali natin maiwasan. Sa oras na ito, we will come to the Lord in a minute. Bago natin pag-usapan ang ating aralin sa umagang ito, no, so kailangan natin i-lay out natin yung good ground sa ating pagtatrabaho at isa-isa natin na aralin, no, yung salita niya na nabasa natin sa teksto natin sa umaga. Yung ibang mga iglesia, yung ibang churches, they worship God, the Father only. At hindi sila naniniwala sa Panginoong Hesus na ang Panginoong Hesus ay isang Diyos. Meron namang mga grupo na yung kanilang katuruan focus only on Jesus at hindi nila binibigyan ng kalagahan o importansya sa pag-aaral sa Diyos Ama at ang iba niyang persona. So we know na God is in three persons, God the Father, Son, and the Holy Spirit. So masasabi natin merong mga churches na masasabi natin oneness, no? Kasi only God the Father or only Jesus, no, that they believe that the only God. Mga minamahal, mga kapatid ko, you may say in His other person. You may say, well, that is ridiculous. The Father and the Son are both very important. Yung Ama at ang Anak, ang banal na Espiritu ay napaka-importante sa ating pananampalataya. No? Tama ba o hindi?
Ngunit maging maingat tayo. You see, we can be critical or such group if we want to. However, we in our movement are often, madalas po, much better. Nilalagay natin yung maliit na halaga, yung banal na espiritu ng Diyos. Alam natin na ang Diyos ay merong 3 equal person. God the Father, Son, and the Holy Spirit. We have allowed some groups to give all the prominence of the Holy Ghost a place in the spotlight. He does not grovel. To rob us of a big portion of who our God is. So, you see, we cannot do this if we want to consider ourselves Bible literaries, maintaining the doctrinal fundamental of the faith. Then we need to get reacquainted with the Spirit of our God, who said this, common to common is the sin of forgetting the Holy Spirit. So, isang malaking kasalanan kung we forget the Holy Spirit. The church will never prosper until more reverently it believes in the Holy Ghost. It was not a charismatic or Pentecostal. According to Charles Spurgeon, sabi niya, we need to be more aware of the Holy Spirit present to understand how we want to perform in our lives to become submissive to His leadership. No, equal important yung 3 gods natin, the God the Father, the Son, the Holy Spirit. So, hindi mapapatawad na kasalanan pagka nakaligtaan natin ang banal na Espiritu. I have experienced the power of the Holy Spirit always in my life. Every time that I encounter many trouble or anything that the enemy given lies to my life, I ask the Holy Spirit to guide me. Then I overcome whatever the enemy is doing in my life because of the Holy Spirit. I believe in the Holy Spirit that after na-receive natin ang Ebanghelyo ng Kaligtasan, the Holy Spirit is within us. So, it is good that we are being submissive to the Holy Spirit. We must get to truly know Him. Kailangan natin kilalanin siya intimately and begin. No, ma-experience natin yung pagkakaiba na ginagawa niya sa ating mga buhay. Personally, talaga naman po, without God, without the Holy Spirit, without Jesus sa buhay natin, ay hindi natin ma-survive yung pang-araw-araw natin ng mga kahirapan, mga circumstances dumating sa ating mga buhay. So you see, the Holy Spirit is God. Ang banal na Espiritu ay Diyos rin. Dumating siya para mamuhay na kasama natin. At kayang-kaya niya po na ipapakita sa atin that He will perform His work in our lives as we yield to Him. No, habang tayo po ay pinagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat-lahat sa atin.
or he can be stifled and frustrated by your ignorance or neglected. Because of much confusion these days surrounding our text, we will begin by examining what is often referred to us as unpardonable sin. No? Ano ba itong mga hindi mapapatawad na kasalanan? What is the unpardonable sin? Number 1 po, rejecting the Spirit. Rejecting the Spirit. Sabi sa verse 31 to 32, kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat ng uri ng kasalanan ay kapalapastanganan ay may papatawad sa mga tao. Datapwat ang kalapastanganan laban sa Espiritong Banal ay hindi may papatawad sa mga tao. At sinumang nagsasalita ng salita laban sa anak ng tao, ito ay may papatawad sa kanya datapwat ang sinuman ang nagsasalita laban sa Espiritong Banal. Ito ay hindi may papatawad sa kanya ni hindi sa sanlibutang ito, ni hindi sa sanlibutang darating. No? Una, rejecting the Spirit. Paano natin malalaman? By examination. Ang Panginoong Jesus ay pinakita niyan, i-perform lahat ng mga himala, pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, at ang lahat na nag-witness, nakakita nito ay tumugon sa dalawang kaparaanan. Yung iba, nakita nila ito na bilang tanda na ang Panginoong Yesus, siya po yung pinangakong tagapagligtas. Sabi sa verse 23, at si Jesus ay nalaman ang kanyang mga iniisip at nagsabi sa kanila verse 23, at ang lahat ng mga tao ay namanga at nagsabing, hindi ba ito ang anak ni David? And some saw it as proof that Christ was the promised Messiah. Yung iba naman, others accused Jesus of casting out demons by Beelzebub, the name of the pagan god that existed, that Christ was a subordinate, the devil, a demon-possessed man. No, sabi sa verse 24, datapwat na ang mga Pariseo ay narinig ito sa kanilang sinasabi sa mga taong ito, hindi nagpapalaya sa mga diablo, kundi sa pamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga diablo. No? So other accused Jesus, na ito yung proof, yung na ang Panginoong Yesus siya yung darating na tagapagligtas. Ang Panginoong Yesus ay He demonstrated the inconsistency of the claim. Ang Panginoong Yesus ay pinalalahanan sila na kung si Satanas ay nahahati against sa kanyang kaharian, ay hindi tatayo ang kanyang kaharian kasi hati. At pinalala sa kanya na yung iba ay they had cast out demon, but were not condemned collaborators with Satan. No, wala silang kinalaman no, sa gawain ng kaaway ng Satanas. Kaya ang Panginoong Yesus ay nagbigay ng babala sa kanila speaking against the Holy Spirit. No? Sabi nasa natin sa verse 31 to 32 na bigyan siya ng babala ng Panginoong Yesus na huwag magsalita against yung banal na Espiritu. At mapapansin natin dalawang bagay.
na ito ay nagbibigay ng assurance na ang lahat po na anyo ng kasalanan, yung blasphemy, ay pwedeng patawarin, no, para sa mga tao. Then sometimes people identify certain sin. No, yung halimbawa, yung isang tao nag-suicide, nakapatay, no, sasabihin nila na hindi ito napapatawad na mga kasalanan. Ngunit ang Panginoong Yesus sabi niya, depende, no, kung anong uri ng kasalanan. But Jesus illustrate, no, sinabi niya that all manners of sin, including this, are forgivable, no? Yung suicide, murder, ito ay mapapatawad po ng Panginoon, no? Yung ibang tao, sabi nila, si Hitler, si Saddam Hussein, ng sanlibutan ito ay hindi mapapatawad. But Jesus' word, no, ay nagbigay conflict sa ating mga emotional and logical takes on this subject. At ang Panginoong Yesus ay in-express niya rin po, no, at dinideklara niya na ang isang tao pwede magsalita ng isang salita against Christ and receive forgiveness. Of course, no sin can be forgiven if we don't confess them. No, walang kasalanan na magkaroon ng kapatawaran kung hindi tayo mag-repent, hindi tayo mag-confess sa Panginoon ng ating mga kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan. No, sabi sa 1 John 1:9, di ba? If we confess our sin to God, He is true and just to forgive us and cleanse us in our unrighteousness. No, so you see, the assurance that resisting the Holy Spirit is going too far. No, ay lahat ng mga kasalanan ay mapapatawad ng Panginoon kung tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Kanya. So by examination, examine natin ating mga sarili kung anong klaseng ating pagkakasala. Then explanation, contrary to what many believe, yung mga Pariseo ay hindi nag-commit ng hindi napapatawad na mga kasalanan. Ang Panginoong Yesus did not describe what they did done, but what they were in danger of doing. No? Binigyan sila ng Panginoon yung kanilang ginagawa. No? Binigyan sila ng babala ng Panginoong Yesus. They rejected the witness of His words. No, hindi nila tinanggap ang Panginoong Yesus na salita ng Panginoon. They rejected the witness of His word. But they had not rejected God's final witness, the Holy Spirit. So you see, the only forgivable sin is to reject the witness of the Spirit. Yung kasalanan na hindi mapapatawad ng Panginoon kung i-reject natin yung witness, which is ang banal na Espiritu, at we refuse to accept Christ. Hindi napapatawad ng kasalanan na nireject natin ang Panginoong Yesus, tayo po ay hindi maliligtas for sure. Sa Old Testament,
ang Diyos ay He witnessed to men through His miracles and special revelation. No? Ay pinapakita ng Panginoon sa mga tao during the Old Testament, sa mga himala na kanilang na-witness, at kung paano nireveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa mga Israelite. During those days of Christ, He Himself, Jesus, was God's witness to the world. So alam natin na ang Panginoong Yesus ay yung kanyang sarili itself ay being witness sa sanlibutan ito, but ang sanlibutan ay nireject siya. Today, the Holy Spirit is God's witness to the heart of man. Yung banal na Espiritu, yung witness natin, no? At sa puso ng tao. At He bear witness to Christ. Ni-reveal ng banal na Espiritu sa atin ang Panginoong Yesus. Sabi niya sa 1 John 15:26, when the Counselor come, whom I will send to you from the Father, He will testify about me. No? Sabi ng Holy Spirit na ang Panginoong Yesus ay darating at siya yung mag-testify about the God the Father. He convict men for the lost condition. No, sabi sa John 16:7-11, ang Panginoong Yesus sinasabi niya para sa kabutihan ng bawat isa sa atin na siya ay aalis, pero yung Counselor, the Holy Spirit, ay darating sa atin at itong banal na Espiritu will convict the world na ang mundo ay magiging guilty in regards sa kasalanan at ang katwiran at yung paghuhukom no, sa kaaway. Yung prinsipe ng sanlibutan na si Satan, at siya po ay kondinahin. Siya po ay judge ng Panginoon. So, He is God's final call. Siya yung Diyos na tumatawag ng yung huling pagtawag sa bawat isa sa atin. So you see, every time na yung tao ay nireject niya ang banal na Espiritu, ay umuusad siya one step closer doon patungo po sa walang hanggan na paghukom at condemnation. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, tayo po ay namumuhay, we live in the wonderful age of grace. No, sa biyaya lang tayo lang naman, no? Through faith, no? Nampalataya tayo sa Panginoong Yesus. Ang Biblia ay sinasabi niya na whosoever, kahit sino man that he come, no? That will come, he may come through the preaching of the word, the witness of believers, the Holy Spirit convince men of their need of Christ. Yung banal na Espiritu ang magkukonvict sa tao at magpapaunawa at gumawa, no, ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Tayo, mga manampalataya, kung nag-share man tayo, vessel lang tayo, pero it is the Holy Spirit, no, na ang may authority upang magkaroon ng pagbabago doon sa tao na atin na sharean. Ang Diyos ay tinawag ang bawat isa sa atin
doon sa mga tao na handang makinig at pinipili niya upang maligtas. No, tayong lahat ay hindi karapat-dapat sa kaligtasan na atin natanggap. Tayong lahat ay I believe na tanggapin natin sa hindi, ay tayo ay mga sarado-kandado noon. But someone share us the Word of God and the Holy Spirit convict us no, na magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. That's why anumang bagay na ating pinili ay nagkaroon tayo ng yung totoo no, na pagliligtas kasi tinanggap natin yung offer ng Panginoon, yung regalo no, ng kaligtasan. And we can say that we are the elect. No, pinili tayo kasi hindi naman aksidente, naging Kristiyano tayo eh. Out of million-million na mga tao sa labas, mabibilang natin ang mga manampalataya. So pinili tayo ng Panginoon. No, na magiging mga anak niya at maranasan natin yung totoong kaligtasan sa ating mga buhay. They are all who elect to be saved. Pinili tayo ng Diyos. These are whosoever, yung sinasabi sa salita niya, whosoever will, and whosoever want not. Ang Diyos ay makikita natin na sa karakter niya ay nandoon ang pagtsatsaga niya sa bawat isa sa atin. At yung mahabang suffering. But eventually, may mga tao ng oras nila ay dumating na. Sad to say, there are opportunity na matanggap nila no, sa kanilang buhay ang Panginoong Yesus at magkaroon ng kumpletong pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Yet, no one knows when He has been extended His last invitation. No, hindi natin alam kung hanggang dito na lang yung kanyang pag-aanyaya sa atin na pumasok tayo doon sa pag-iimbita niya na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. May kasabihan na opportunity comes at once. Pag kumatak sa inyo, sa buhay mo, ang oportunidad, sunggaban na natin at tanggapin na natin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Every time a person put up or rejecting God's final invitation, should the Holy Spirit never pass their way again. They will die in their sins and they will enter eternity na ma-realize nila na nakakagawa sila ng mga hindi napapatawad na mga kasalanan. Hindi nila tinanggap yung witness, yung banal na spirito. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, mahirap pagka hindi natin tinanggap ang banal na espiritu sa ating mga buhay. Ngunit salamat sa Diyos that through this sin is terribly, irreversibly serious. Pero masasabi natin, madali natin maiwasan ang paggawa ng kasalanan. You can be saved today. Pwede ka maligtas ngayong araw.
Kung ikaw man ay nakikinig na hindi pa sure and secure sa inyong kaligtasan o hindi pa talaga nakaranas na maligtas, you can be saved today. Yan ang salita ng Panginoon. Now, assuming most of us have been saved, tingnan po natin yung ibang kasalanan na hindi madali na maiwasan. Ngunit salamat sa Diyos, itong mga kasalanan ay pwedeng patawarin ng Diyos at ngayon po ay aralin natin about them at sa ating pag-aaral tayo po ay lumago at maging mabuting mga Kristiyano at mga anak ng Diyos. So, una kanina, yung hindi mapapatawad na kasalanan kung nire-reject natin yung banal na Espiritu. Pangalawa, grieving the Spirit. Grieving the Spirit. Sabi sa Ephesians 4:30, huwag pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos na sa Kanya kayo ay tinatakan hanggang sa araw na katubusan. We have the mark of the Holy Spirit. At sabi niya, do not grieve the Spirit. Huwag pighatiin ang banal na Espiritu. Yung seal, yung tatak ng banal na Espiritu. Nung tayo po ay naligtas bilang manampalataya, tayo po ay secure ng ating walang hanggan na buhay kasi doon sa banal na Espiritu na nagtatakbo sa atin. And God has sealed him until his redemption is complete. Ang banal na Espiritu ay pareho na siya po ay nagbigay at sinusustain niya yung ating mga kaligtasan. He joined himself to the believers, securing his soul until the day he is completely and finally delivered from sin into eternal presence of God. So after na we receive Jesus, our Lord and personal Savior, we have the seal of the Holy Spirit at namuhay na siya, nakasama natin sa ating mga buhay. Until na ma-deliver tayo finally sa kasalanan at doon po sa langit na bayan, maranasan natin ang buhay na walang hanggan, nakasama natin ang Panginoon. What Paul would have us realize, gusto po ipaunawa sa atin ni Apostle Paul na ang banal na Espiritu ay ang ating buhay. Ang banal na Espiritu ay ating buhay. Mahaba-haba na kasama natin. At siya po ay kumikilos into our being, our character, at salvation. At ang banal na Espiritu ay taking up, nananahan siya sa ating mga katawan bilang templo ng Panginoon. He goes where we go, join our every activity, listen to our every word, and knows our very thought. Kasi nandito sa atin, ang banal na Espiritu. Kaya saan man tayo pumunta, ay kasama natin in every activity na ginagawa natin, especially ang banal na Espiritu ay nakikinig sa lahat ng mga sinasambit nating mga salita. At alam niya rin yung ating mga pag-iisip. So you see, the sensitivity of the Holy Spirit, si Apostle Paul draws attention to the fact that the Spirit is holy. Kasi
pag sinabi ng Diyos na ang katawan natin ay templo niya, dapat po tayo ay banal. Yes, hindi tayo perpekto at minsan nauulog tayo sa paggawa ng kasalanan, but we ought to be holy kasi nasa atin po ang banal na Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay nangungusap sa kanyang mga sa atin, no, through our character. So, masasabi natin ng banal na Espiritu ang Diyos ay without sin. Wala siyang kasalanan at He is against His very nature to sin. Though sin in any form is disgusting and detestable to Him. No, maliit, malaki na kasalanan ay ayaw yun ng banal na Espiritu. Ayaw po ng Diyos. Kaya sabi niya, of God. Ito ay nangahulugan yung pinagmulan. Siya ay pinadala ng Diyos upang mananahan sa lahat po ng mga manampalataya. He is not this world and could ever be a part of it in its present condition. Hindi siya nakikiayon sa takbo ng kinang mundo, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo rin kumilos accordingly. Know what the Holy Spirit wants us to be. Be holy. Because of the Spirit character and origin, He is grieved when a Christian sin. No, umiiyak siya. At sabi niya, do not grieve the Holy Spirit. He is grieved when a Christian sin or become a friend of the world. Kung tayo po ay nagkakasala, umiiyak po yung banal na Espiritu, lalong-lalo na po kung nakikipagkaibigan tayo sa mundo. So, sunod na mga talata po ay nagpapakita na ang mga Kristiyano, dapat pinapakita rin natin po, no, yung lifestyle natin, yung pamumuhay natin na naiiba. Different po sa takbo ng mundong ito. At huwag tayo doon makiayon sa takbo ng mundo at magiging yung dati niyang anyo na hindi pa siya ligtas na yung kondisyon, no, ng kanyang yung kanyang buhay. So sa ating ganun rin po, no, na dapat po ay naiiba tayo. We are different from this world. So you see, it should be characterized by honesty. Sabi sa verse 25, at si Jesus nalaman ang kanilang mga inisip at nagsabi sa kanila, bawat kaharian na nahati laban sa kanyang sarili ay madadala sa pagkawasak. Sa bawat lungsod o bahay na nahati laban sa kanyang sarili ay hindi makakatayo. No? So, it should be demonstrated by forgiving attitude. Sabi niya pa sa verse 26, at kung si Satanas ay pinalayas ni Satanas, siya ay nahati laban sa kanyang sarili. Paano ba kung gayon ang kanyang kaharian ay makakatayo? Sa 31, kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng uri ng kasalanan, kalapastanganan ay mapapatawad sa mga tao. Dapat datapwat ang kalapastangan sa laban sa Espiritong Banal ay hindi may papatawad sa tao. At sinuman nagsasalita sa isang salita laban sa anak ng tao, ito ay may papatawad sa kanya datapwat. Sinuman ang nagsasalita laban sa Espiritong Banal, ito ay hindi may papatawad
sa Kanya. No? So you see, no, mga minamahal, makikita natin yung difference, no, na kung paano natin, no, na lakaran kung kasama natin yung banal na Espiritu. It should be known for its unselflessness. No, sabi sa verse 28, datapat kung ako ay nagpalayas ng mga diablos pamagitan ng Espiritu ng Diyos, kung gayon ang kaharian ng Diyos ay dumating sa inyo. No, yung kanyang kingdom ay dumating na sa atin. At it should be marked by encouragement. Sabi niya sa verse 29, o kaya paano ba ang isa makapasok sa bahay na malakas na tao at samsamin ang kanyang mga pag-aari maliban sa kanyang munang igapos ang malakas na tao at sa gayong kanyang samsamin ang kanyang bahay. No, may motivation, no, na ma-encourage tayo, no, sa ating mga ginagawa. If the Holy Spirit is not being allowed to transform your life, if you persist in sin and worldly attachment, the Spirit is grieved. No, umiiyak siya. In a similar way, the rejoices when you submit to them. No, masaya siya kung tayo po nandoon yung we submit, no, at sumunod tayo sa kanyang gusto po, yung kanyang kalooban sa ating mga buhay. So na po, no, ay hindi napapatawad na kasalanan kung nireject natin, no, ang banal na Espiritu. At pangalawa po, kung we grieving the Spirit, kung pinaghatian natin po ang banal na Espiritu. At pangatlo po, quenching the Spirit. Quenching the Spirit. No, sabi niya sa 1 Thessalonians 5:19, huwag pawiin ang Espiritu. Huwag pawiin ang Espiritu. Ito po ay isang utos na kailangan natin sundin. Quench not the Spirit. No, quenching the Spirit. Ang salita po na quench, ibig sabihin po, to distinguish, no, kilalanin natin. It was used of putting out of a light or smothering a fire. When you use a person, it will be meant to obstruct or to stifle. So itong utos na ito, mga minamahal, mga kapatid ko, ito ay sinulat in the context sa ating pag-worship, no, yung ating public worship sa Panginoon. This is just one of the string of commandment to be observed when the church gather for a public worship. No, there is to be a habit. Meron po tayong, sabi sa verse 16, at inutusan niya sila na hindi siya dapat ipaalam. No, the person and works of God should be celebrated with praise. Yung pagpupuri, pag-worship natin sa Panginoon, ay nawa po, merong excitement. Pag-araw na merong gawain, linggo, Miyerkules. Sa ngayon, ito pa lang naman ang gawain natin kasi hindi naman tayo pwedeng mag-face-to-face. Dapat po excited tayo kasi darating ng linggo, makakarinig naman po tayo ng kanyang mga salita at yan po ay isang tanda, no, na that we are committed and we are being encouraged na makasama natin ang Diyos sa araw ng linggo o Miyerkules, no, sa araw po na meron tayong gawain. No, so put your hand together once in a while, laugh out loud. No, nakakamiss yung ganun eh. No, tayo po ay sama-sama nagpupuri, nagkaklap ng ating mga kamay,
sumisigaw, tumataas ang kamay, no, nakakamiss yung ganyang gawain na bilang iglesia, yung pag-worship natin sa Panginoon, yung tanda na tayo ay na-excite, na tayo po ay committed, no, sa kanyang kaharian, no, ay isang bagay na nagbibigay galak at kapayapaan sa ating mga buhay. Do not say amen under your breath. Belt it out. Ito po dapat ay magiging habit natin. Kung ang habit natin po araw-araw nananalangin tayo, then gawin po natin. No, ito po yung ano natin eh. At sabi sa verse 17, upang ito'y naway matupad na salita sa magitan ni Isaiah na propeta na nagsasabi. No, isang kaparaanan na we demonstrate to the world the reality of God, na malalaman ng sanlibutan na every time na tayo po nanalangin, merong katugunan palagi ang Diyos sa buhay natin. Being salt and light at witness ng Panginoong Yesus, dapat po pinapakita natin sa mundong ito kung sino po ang ating pinaglilingkuran. So ilagay natin palagi sa kamay ng Panginoon na always po, no, na nandoon po yung ating taos puso na paglilingkod natin sa Kanya. At maranasan natin yung realidad ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay kasi maranasan natin yung katugunan ng ating mga panalangin. There should be a habit of gratitude. Lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon in good times and in bad times. Sabi sa 18, masdan ang aking lingkod na siyang aking nahiran, ang aking iniibig na sa kanyang aking kaluluwa, nalulugod. Ilagay ko ang aking espiritu sa kanya at siya'y mapapakita ng pag-aatol ng mga hintil. Sa ating pagpapasalamat sa Panginoon, ang Diyos, yung kanyang kalooban, ay pinapayag natin sa Kanya yung ating pagpapasalamat. Sa lahat ng mga bagay and everything. So mga minamahal, mga kapatid ko, focus natin sa lahat. Sa lahat ng mga bagay that is right. Not just what is wrong. There should be a habit of Bible study. Ngayon dapat meron tayong initiative. Magkaroon tayo ng isang Bible study sa mga mahal natin sa buhay o sa loob ng pamamahay natin. Kasi hindi naman tayo ngayon makapag face-to-face eh. Kaya mag-conduct na lang tayo ng Bible study sa loob ng ating pamamahay. No, so there is a habit. No, mayroon tayong Bible study at higit sa lahat, mayroong application po, no, sa ating mga binabasa. Sabi sa verse 21, at sa kanyang pangalan ang mga hintil ay magtitiwala. No, sa ating pagbabasa, pagkakalam natin ng salita ng Diyos, nandoon po yung habit natin, yung that we acknowledge always God, at magtitiwala tayo sa Kanya. So get in the quiet time habit and serial spiritual progress. There should be a habit of moral, social, and doctrinal separation. Sabi sa verse 22, sa gayon dinala sa kanyang isang inalya ng isang diablo, bulag at pipi, at sa kanyang pinagaling. Siya kaya ng bulag at pipi, kapwa na salita at nakakita. In the church, there should be a habit of cooperation.
So church sa iglesia po, merong pagkakaisa. Pagkakaisa na kasama natin ang banal na Espiritu. Kasi ang tinanggap natin, one baptism, one Lord, one Spirit. Bakit nagkawatak-watak? Bakit hindi nagkakaisa? Sabi sa Psalms 133, di ba? Pag may unity, nandoon mayroon ng blessing. Kasi kung iisa lang po ang tinanggap natin sa Panginoon, dapat may cooperation tayo sa bawat isa sa atin. Huwag nating isipin palagi ang ating mga sarili. Isipin natin ang kapakanan ng bawat isa sa atin. At higit sa lahat, nakasama natin ang banal na Espiritu. So whatever things that we are doing, that we cooperate with each other, I believe that God, the Holy Spirit, is in the midst of us. No? Walang pagkahati-hati, walang pagkabaha-bahagi, no, sa kaligitnaan ng bawat isa sa atin. So, there must be a habit of cooperation with each other. Magkakaiba man ang ating mga pananaw kasi different people tayo eh. But, kung sa gawain po ng Panginoon, ay dapat po, we have one thing in common at we cooperate for the sake of our Lord, no? Sa pangalan ng Panginoon. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, yung condition natin po ay we always considered ang banal na Espiritu ay hindi dumating upang tagapanood lang sa iglesia o sa church. Ang banal na Espiritu ay dumating sa kaligitnaan ng bawat isa upang siya ay mamumuno, maging leader natin. He is quenched when we do not seek His leadership. Kung hindi natin inihiling lagi, no, sa Kanya, na pangunahan tayo. We ask the Holy Spirit to guide us, no, to give us wisdom, knowledge, understanding. We always seek His leadership in the midst of us. That's why sabi, He is quenched when we do not seek His leadership. He is quenched when we substitute program and tradition for a genuine worship. Kung palagi inuuna lang natin yung agenda natin, dapat ang agenda ng Panginoon ang dapat susundan natin. Yung pag-worship natin, I believe na pag ito ay nagmumula sa puso natin, whatever song na ating kinakanta o nililid sa atin, the Holy Spirit will speak to us and it's either we will be convicted or we're being blessed. Dahil minsan naranasan rin natin na sa pag-aawitan natin, umiiyak tayo, nagagalak tayo, tumatalon tayo. Kasi po, ang banal na Espiritu ay inahayaan natin na gumalaw at manahan po sa ating mga buhay. He is quenched when rejoicing is absent. Nalulungkot siya pagka hindi tayo nagagalak sa kanyang presensya. Nalulungkot siya kung ang ating nakakaligtaan natin manalangin araw-araw. Nalulungkot siya pag hindi tayo nagpapasalamat. Nalulungkot siya pagka ni-ignore natin ang katotohanan. At nagko-compromise tayo at we tolerate ourselves na sumunod sa kinang na takbo ng mundo.
Nalulungkot siya, umiiyak siya. Ang banal na Espiritu. And in public worship, we should expect the Holy Spirit to speak to us through the Scripture and move us to respond appropriately with our being. Na bawat sa atin, bawat kung may gawain, excited po tayo, and we ask the Lord, the Holy Spirit, na mangusap sa atin through His Scripture na maunawaan natin at tayo ay tumugon accordingly sa kung sino tayo sa ating mga buhay. Each of these scenes emphasize the fact that the primary responsibility of man in relationship to the Holy Spirit is yieldedness. Pinapakita sa atin ng Panginoon, mga minamahal ko, mga kapatid ko, na ang bawat kasalanan po ay nagpapakita ng katotohanan na ang bawat isa sa atin, meron tayong responsibilidad bilang tao na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa banal na Espiritu at tayo po ay patuloy nagpapasakop, yumuyuko sa kanyang direksyon at sa kanyang pinagagawa sa ating mga buhay. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, the lost person need to respond to the Spirit. Yung mga naligaw na tao, kailangan nila tumugon sa banal na Espiritu kasi merong conviction at tinanggap nila ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Mga minamahal, mga kapatid ko, lahat ng mga Kristiyano kailangan natin hanapin ang Espiritu, banal na Espiritu, yung kanyang pamumuno sa buhay natin at higit sa lahat nandoon ang pagsunod natin at we follow yung instruction sa ating mga buhay. The Holy Spirit is the greatest force of change present in the world today, but He can do nothing without our willing cooperation and submission. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, ang banal na Espiritu ay siya yung makapangyarihan na nakalakasan na mapagbago ng ating mga sitwasyon araw-araw ng ating mga buhay. Pero isipin natin, hindi niya magagawa kung ang bawat isa sa atin hindi kusa, hindi tayo willing, at hindi tayo nag-cooperate, at we don't have submission to Him. No, hindi magawa ng banal na Espiritu na maging matagumpay ang buhay natin sa araw-araw. I believe that ang lahat sa atin, alam natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. It is written na hindi napapatawad na kasalanan kung nireject natin yung banal na Espiritu. At pangalawa, we grieving the Spirit. At pangatlo po, we quenching the Spirit. No, yun po ay hindi napapatawad ng Panginoon. But
It is written also sa salita ng Diyos na if we are true to ourselves and we ask forgiveness to our sins, He is true also to forgive us and cleanse us in our righteousness. So you see na kalagahan na meron tayong Diyos sa ating buhay. We have God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So that's it. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na ating na pagbulay-bulayan sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat muli sa umagang ito, sa linggong ito, dahil hindi nyo kami iniwanan, pinapabayaan sa aming mga laban, sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin inanyahan ang banal na Espiritu na manahan sa bawat isa sa amin. Naniwala kami na kung wala siya sa buhay namin, ay hindi namin makakaya. At we open our heart, we commit ourselves now with all obedient sa kanyang mga salita that we will cooperate with the Holy Spirit. Ano man po ang kalooban ng Panginoon sa aming mga Father God, sa oras na ito, sa kaligidnaan po ng bawat isa, kung may nakita kang mga anak na merong suliranin, merong sakit, merong problema, merong mga circumstances sa kanyang buhay. Father God, sa pangalan ng Panginoon Jesus, I ask that your grace and your mercy be upon them. Tugunin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga panalangin po, Panginoon. Even in the midst of this pandemic, O God, we entrust everything to you, ang aming mga pamamahay, ang aming mga komunidad, ang aming city, ang aming bansang Pilipinas, ang aming iglesia, at lahat-lahat sa amin po, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa inyo po, Panginoon. Alam namin na walang imposible sa inyong pangalan. And we speak victory, blessing, healing, restoration sa umagang ito sa lahat na nakikinig ng gawain na ito. Father God, salamat po sa pribileyo na binigay niyo sa amin sa umagang ito. I ask and pray in the mighty name of Jesus. Whatever in their hand, I ask that you'll be going to prosper. Maging ito sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho, pagpalain mo, Panginoon. Any curse or negative words against them, I declare na and void in the name of Jesus. At tanggapin niyo po ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord extends His face towards you and give you shalom, shalom, shalom. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Muli po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa, sa mga kapatid natin na huli na po nagbukas ng kanilang FB. No? I encourage each and every one of us na patuloy natin suportahan ang ating gawain. Every Sunday, 10 p.m., meron pa rin tayong live Sunday service. I-like, share lang natin, follow lang natin po yung link natin every day, every Sunday I mean. At every Wednesday po, 8 p.m. ang ating prayer meeting. Praise the Lord. Dahil siya ay napakabuti at patuloy po nakikita natin ang kabutihan niya sa ating mga buhay. So, manalangin lang po tayo kung ano po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. No? At maging ready tayo. Maging handa tayo palagi. In season and in out of season,
handa tayo. No? Kung pagdating niya ay bigla, handa tayo. So, gano'n lang po, no, mga kapatid ko. At salamat sa bawat isa sa atin. So, sa pagkakataon nito ay binabati ko po yung mga nag-celebrate po ng kanilang birthday. Happy birthday! Sana mabusog niyo kami. At sa mga nagdadaos po ng kanilang anniversary or anything na nagpapasalamat sa Panginoon, no? Ay kaisa niyo po ang inyong pastor sa inyong kagalakan at sa anumang mga handa ninyo. So, shalom na po, no? At salamat sa bawat isa. Babay na po. Shalom, shalom, shalom.